House Speaker Martin Romualdez at iba pa sinampahan ng reklamong falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng 2025 budget. Kung ako ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Senado hindi hihiling ng special session kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para lang talakayin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Impeachment trial maring simulan pagkatapos ng SONA sa July 21 ayon kay Senate President Francis Escudero. Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. 3 tauhan ng PNP Highway Patrol Group inalis na sa pwesto kaugnay ng insidente sa EDSA Busway noong Biyernes. Wala pong BIP ang Highway Patrol Group. Muli, meron po tayong 5 lang na alam na dapat hatakin ng Highway Patrol Group. Una, ang ating Presidente, ang Vice Presidente, ang Senate President, ang House Speaker at ang ating Chief Justice. Rollout ng murang bigas inaasahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Agriculture. Pagbabalik ng mataas na taripa sa imported rice, posible kung bababa sa 42 to 45 pesos per kilo ang bigas. All NCR specifically, ang mag-uumpisa dito sa Metro Manila, San Juan, then Navotas, Iloilo was on the list. Mga nagpakilalang IT specialist na umano'y konektado sa COMELEC at nanghingi ng malaking halaga kapalit ng panalo sa eleksyon, naaresto ng CIDG sa Marikina City. They have this kind of influence that they're peddling, that they're able to manipulate the machines, they will be able to manipulate the personnel operating these machines, and many other schemes. Nationwide Oplan Baklas, sinimulan na rin ng COMELEC kasabay ng pagsimula ng campaign period para sa national position. Nung pong barangay SK elections, madami po tayo nakasuhan. Sinasabi nila maliliit lang naman daw ng mga isda. Alam niyo po, walang maliliit na isda o malalaking isda dito sa pangangampanya, lalo pat pagka COMELEC na po ang magpapatupad. House impeachment prosecutors hindi rin aapela ng special session para sa paglilitis. Hakbang sa pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo, isa na ring election issue ayon sa ilang mambabatas. Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. Retired General na sangkot sa operasyon ng 990 kilos ng shabu sa Maynila noong 2022, sumuko na at nagpiyansa na. Ito po ay inaresto namin sa pamamagitan ng kautusan ng pag-aresto para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 or RA 9165. Department of Justice maaring ipatawag si Vice President Sara Duterte hinggil sa reklamong inciting to sedition at grave threat. Isinampang reklamo ng NBI, inaasahan na ayon kay BP Sara Duterte. Yes, maaari. Patawag nila si BP Sara uli, other witnesses, maaaring isupina nila ang mga complainants. Inirekomendang reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte lalo pang magpapalakas sa articles of impeachment ayon sa ilang kongresista. This is the positive development, especially in relation with impeachment case filed against the Vice President. Expected po talaga yun kasi hindi ko nga po alam kung paano nila may didina yun kasi kitang-kita po. Naka-live, meron pong video. Reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte walang epekto sa impeachment ayon sa ilang senador. Pagtawid ng impeachment sa 20th Congress nasa constitutional limbo ayon sa isang mambabatas.
No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Pinakamainit na halalan nangyayari sa mga local government unit ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtulong sa taong bayan, ipinaalala ni PBBM sa mga politiko. At alam naman natin, at ako sa karanasan ko, ang pinakamaiinit na eleksyon ay nilalaban sa local government. 5 senatorial candidate nakitaan ang paglabag ng COMELEC dahil sa maling sukat at pagkakabit ng poster sa ipinagbabawal na lugar. Hindi sumunod sa patakaran sa laki, hindi sumunod sa patakaran sa kung saan dapat lang paskil at hindi sumunod sa patakaran natin na dapat environment friendly yung mga materyales na gagamitin. Nagpapakilalang kamag-anak ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ipinahuli ng palasyo sa CIDG dahil sa umano'y position at appointment for sale. There were reports that the name of the first family is being used dyan sa area na yan ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-impluensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. Alok na sure win sa ilang kandidato, malabo ayon sa COMELEC. COMELEC, tiniyak na hindi maaari ang umano'y invisible shade sa balota dahil sa manual at machine verification. Hindi yung totoo yung mga sinasabi ng mga nagkalat na sindikato dyan na kaya nila magpalagay ng mga invisible shading sa mga balota na piniprint ko. Kahit mag-random tayo dyan, wala kayong makikita ng invisible shading. 2 Filipina na nirecruit na maging drug courier, nasagip ng National Bureau of Investigation sa Malaysia. So from Malaysia, bibigay sa kanila yung drugs, dadalhin sa Hong Kong. All expenses paid, $5,000 kung matutuloy ang trabaho. Joint patrol ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada sa West Philippine Sea, sinabayan ng China. Sa atin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are anchored on international laws in this. The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. House Prosecution Panel pinaghahandang mabuti ni House Speaker Martin Romualdez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang preparation is maghanda ng mabuti because pakasakaling magbago ang isip ng Senado and masimulan natin ng mas maaga ang impeachment trial, mas mabuti. National Task Force for the West Philippine Sea bukas sa panukalang bumuo ng West Philippine Sea Command. That statement or that proposal is well taken. It is being considered right now how that will fit in with the AFP. 1.4 billion pesos na halaga ng smuggled luxury cars nasa bat ng Bureau of Customs. At mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso sa relasyon, hinikayat ng National Bureau of Investigation o NBI na agad i-report.